Totoo pala talagang kung gaano kabait ang una mong asawa ay siya namang kabaliktaran ng pangalawa. Hello Ate Ann, magandang araw sa'yo. At ganun na rin sa katulad ko na followers mo. Na-inspire akong sumulat sa karanasan ko at sana mapayuhan mo rin ako. Tawagin niyo lamang ako sa pangalang Rose, hindi ko tunay na pangalan, 46 years old, isang ng byuda at may 2 anak. Hayaan niyo i-share ko ang kanarasan ko noon na bubuhay pa ang aking asawa. Para bang ang swerte ko noon sa napangasawa ko dahil sa katangian na hinahanap ng mga babae sa lalaki ay nasa asawa ko, may trabaho, mabait, pinagsilbihan niya ako sa lahat, yung tipong gumising ako na may almusal na sa mesa. Pero nawala lahat ng iyon nang magkasakit at mamatay siya. Hindi na masyadong masakit sa akin pagkawala niya dahil matagal ko rin siyang inalagaan habang nilalabanan niya ang sakit niyang diabetes. Fast forward nagkaroon ako ng kachat, nakilala ko siya sa Facebook. Si Miko Binata, 24 siya, noong nakilala ko siya, nang ligaw at sinagot ko. Hindi ko alam na isa palang tambay, ang pagkakaalam ko, nagpapahinga muna siya dahil nga isa siyang sekyo. Minsan nanghihiram siya ng pera sa akin, pinahiram ko naman dahil nga mahal ko siya. Until we decided na mag-live-in, maraming galit sa akin lalo na mga magulang ko dahil hindi ko man lang daw hinintay ng 1 year yung yumaw kong asawa. Pinaglaban ko si Miko, naglayas ako, kaming dalawa, na kung saan. Hanggang sa mabuntis ako at walang trabaho si Miko na palagi naming pinag-aawayan. At grabing hirap na pinagdaanan ko. Halos wala kaming makain sa isang araw na hindi ko man lang naranasan sa una kong asawa, Ate Ann. Nakatanggap din ako ng sa kamay ni Miko na siyang dahilan na iniwanan ko siya. Umuwi at nagmakaawa ako sa mga magulang ko na sana tanggapin nila ako. Tinanggap nila ako, Ate Ann, sa kabila ng sitwasyon ko. Okay na sana lahat hanggang sa pinuntahan ako ni Miko, nagmakaawa siya sa akin at naawa ako at sumama uli sa kanya. Noong nakapanganak na ako, hindi talaga siya nagbago pa ulit-ulit akong sinasaktan. Physical at emotional like matanda na daw ako. Tiniis niya lang daw ako dahil sa may anak kami. Tiniis ko lang din dahil mahal ko siya. At kawawa ang anak ko kung walang kilalaning tatay. Nagawa kong magtrabaho, tagalaba sa aming kapitbahay, na noon hindi ko naranasan sa namayapa kong asawa para lang may makain kami sa araw-araw. Sa ngayon, Ate Ann, kinukulit na ako ng mga kapatid ko na pauwiin na ako sa amin. Alagaan ko na lang daw ang 2 kong anak at sila na daw bahala sa akin sa araw-araw kong pangangailangan, lalo na pagdating sa pag-aaral ng mga anak ko. Pero naguguluhan pa ako sa ngayon, Ate Ane. Sana may mapayo rin ang mga masugid mong taga-suporta. Babasahin ko na lang sa comment section. Maraming salamat.